Meron ba talagang kakayahan si Hamster Combat na akyatin ang presyong 0.1 or 10 cents? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, ang Hamster Token. Yan, ito po ang token ng larong Hamster Combat na isang tap to earn game. Ay bumaba po siya ng 67% mula nung ito ay mailabas. Ayon po yan sa Coin Market Cap. Sa kabila nito ay nagkaroon po ito ng 3% na pagtaas sa kanyang presyo nitong nakalipas po na 24 oras. At ito yung nagdulot ng kaunting optimism or buhay or sigla sa mga holders nito. Ngayon ang token na ito ngayon ay naglalaro sa presyong 20 digits 28.45. Ngunit napakalayo pa nito sa target price na 0.1 or 10 cents na inaasahan po ng ilang mga investors. Ngayon ay may ilan pong dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa ng ilan dito kay Hamster Combat. Una ay ang overall market recovery ay nagdala ng positibong sentiment sa buong crypto market at kabilang po rito ang Hamster Combat token. Pangalawa, ang trading volume ng Hamster token ay tumaas po ng 41.49% kung saan ay nagpapakita po ito ng tumataas na user activity. Ayan, at least maski pa paano ay may unti-unting bumabalik na mga players or investors ni Hamster Combat. Mukhang dulot po yan ng kanyang season 2, nalalapit na season 2. Or posibleng mga bagong users or players or investors. Yan, posibleng yan. Ngayon ay ano naman ang mga hamon ng Hamster token. Gayon pa man ay marami pong hamon na kinakaharap ang Hamster token. Una, ang mataas na supply nito na umaabot po sa 100 billion na Hamster token ang siyang nagpapahirap dito para magkaroon ng scarcity at bilang resulta ay tumaas ang supply. Ayan, malaki po. Kaya kailangan po ng pagsusunog. Pangalawa ay ang volatility ng token mula nang ito po ay nailabas. Kaya pati na rin ang mga issue na issue sa nakaraang drop ay nagdudulot na rin po ng pagbaba ng interest ng mga players. Yan, sa mga na naglaro po dyan sa season 1 ng Hamster Combat. Yan, alam naman po natin siguro yung issue na naranasan ni Hamster Combat. At yan, yung kanyang volatility. Ayan na rin po yung mga kinakaharap na hamon ng Hamster token. Kaya check na rin po ninyo yung aking technical analysis dito kay Hamster Combat. Yan, meron po akong inilabas na video kanina. Kaya check na rin po ninyo kung ano yung aking sariling mga projection sa magiging galaw nito sa mga paparating na araw. Ngayon ay ano naman ang mga technical analysis ng iba rito kay Hamster Combat. Base po sa technical na analysis ng ibang mga analysts dito ay nagpapakita na meron po itong malakas na selling pressure or nakakaranas po ito ng malakas na selling pressure na siyang nagdudulot po ng limitasyon sa potensyal ni Hamster Combat na mag-perform ng maayos or maganda sa hinaharap. Ngunit ang kasalukuyang RSI data nito na nasa 24.331501 ay nagpapakita raw po ng na meron itong buying actions na maaring magpatuloy sa ilang panahon. Kaya ayan, sa madaling salita ay base raw sa RSI ay at least may buying pressure po ito. Ayan, ibig sabihin ay may pag-asa na umangat ang market price nitong si Hamster Combat. Ngayon ay bilang mga trader at investors dito sa Pilipinas ay ano naman kaya ang magiging epekto nito? Ayan, bilang mga investor at saka trader ni Hamster Combat.
Yan, mahalaga po na ating malaman na ang pag-invest dito sa hamster token ay meron po talaga itong kaakibat na mataas na risk. Yan, lalo na dahil sa mataas po nitong supply at ang kanyang volatility, ang volatility ng market nito. Kaya dapat pong maging mapanuri at mag-research po tayo ng maigi bago po tayo mag-invest, lalong-lalo na sa mga gustong pasukin ang pag-i-invest dito kay Hamster Kombat. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay sa palagay ko, habang may pag-asa ang hamster token ay mahalaga pa rin mag-ingat sa pag-i-invest. Kaya yan, kailangan pa rin po nating mag-safety. Ang crypto market po kasi ay puno ng uncertainties. Yan, wala pong kasiguruhan. At habang posibleng kumita tayo ng malaki rito, posible rin na malaki ang ating pagkalugi rito. Kaya mas mabuti na mag-diversify na lamang po tayo ng ating mga assets at huwag po tayo mag-all-in sa isang token lamang. Kaya check na rin po ninyo yung ibang mga paboritong mga crypto assets natin dito. Or mag-research po kayo at maging updated sa mga balita at mga analysis para makagawa ng mas informed decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.